Plataporma, hindi pananakot, hindi paninira at lalong hindi ang paglalagay sa alanganin ng ugnayan ng Pilipinas sa China ang dapat na sentro ng kampanya ng mga kandidato ngayong darating na halalan. Yan ang matibay na paninindigan ng isang geopolitical analyst matapos magbigay ng pahayag ang isang kandidatong senador na umunoy maaaring magdulot ng higit pang tensyon sa West Philippine Sea. Si Carla Abellana sa balita. Ngayong nalalapit na ang halalan, iba't ibang diskarte na ang ginagawa ng mga kandidato para bumango ang kanilang mga pangalan sa mga botante. Ang ilan tulad ni re-electionist Senator Francis Tolentino ay tila pinipiling gumamit ng matitinding pahayag upang makuha ang atensyon ng publiko. Sa isang campaign rally sa Dagupan City, sinabi ni Tolentino na kung nais daw ng mga Pilipino na tuluyang mawala ang West Philippine Sea at mawala ng hanap buhay ang libo-libong mangingisda ay huwag siyang iboto. At hindi lang yun, dahil binigyang diin pa niya na kung nais ng mga Pilipino na sakupin ng China ang bansa at gawing alipin ng mga walang Diyos, ay dapat hindi siya piliin ng taong bayan sa halalan. Ngunit para sa geopolitical analyst na si Professor Ana Malindugoy, taliwas ito sa inaasahang asal ng isang responsableng mambabatas. Anya, sa halip na magpakawala ng mga pahayag na lalong nagiging mitsa ng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa, mas mainam sana kung inilatag ni Tolentino ang kanyang konkretong mga plataporma para sa bayan. Bilang isang responsableng senador, dapat imbis na mag-create siya ng tension between the two countries, ang gawin niya, ilahad niya sa mga Pilipino kung ano ang kanyang plataporma para sa bayan. Kasi yun ang mas mahalaga. Dahil ngayon, pangalawang beses na siyang hihingi ng boto sa mga Pilipino. Hindi yung tipong mag-create pa siya ng tension para lang mapansin at magkaroon ng traction. That is not how a supposedly responsible leader or senator of the country should do. Dagdag pa ni Professor Uy, kung pananakop lang talaga ang intensyon ng China sa Pilipinas, ay sana noon pa ito nangyari dahil di hamak na mas malaki ang China kaysa sa Pilipinas. Maging ang sandatahang lakas at ekonomiya ng China ay maituturing na ring superpower. Ang presence ng mga Chinese sa Pilipinas, panahon pa ng Spanish time. Spanish colonization pa, may mga Chino na sa Pilipinas, and many of them actually helped us during our revolution. And that's something that we need to recognize. At saka kung talagang gusto namang sakupin at invade ang Pilipinas ng mga China, matagal na kung tutuusin, hindi lang ngayon. Lalo pat mas malaki silang bansa, mas malakas sila, mas di hamak naman na very advanced sila, even economically, militarily speaking. Kaya hindi tuloy maiwasang ikumpara ng propesor si Tolentino kay Pastor Apollo C. Quiboloy na kumakandidato rin sa pagkasenador. Sabi niya, mas naglalatag pa ng konkretong solusyon o plataporma si Pastor Apollo imbis na mang-intriga. Boboto pa kapag nakita ko or nakita namin kung ano ang yung mga plataporma. Katulad ni Pastor Quiboloy. Makikita mo sa Pastor Quiboloy kumakandidatong senador. Naninira ba si Pastor Quiboloy sa mga ibang tao o sa ibang bansa? No. Ang ginagawa ni Pastor, nilalahad niya ang kanyang mga plataporma, even any case mananalo siya bilang isang senador. Yun yung kailangan natin ng mga yun ang dapat nating tignan at pansinin ng mga Pilipino, yung naglalahad ng plataporma at hindi yung mga ganitong mga nagki-create palalo ng issue at tension, especially when you talk about other countries. Ilan sa mga pangunahing plataporma ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay direktang tumutugon sa mga ugat ng paghihirap ng mamamayang Pilipino. Kabilang na ang paglaban sa matagal ng salot sa lipunan, ang talamak na korupsyon. Kabilang din sa kanyang advokasya ang pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho upang hindi na kailangang makipagsapalaran ang mga Pilipino sa ibang bansa. At ang muling pagsasaayos at pagbuhay sa ating kalikasan sa pamamagitan ng malawakang environmental restoration. Dahil dito, mariing paalala ni Professor Uy sa mga botante, maging mapanuri, maging matalino at higit sa lahat, mag-ingat sa pagpili ng mga kandidatong tunay na maglilingkod sa bayan sa darating na halalan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Carla Abellana, SMNI News.